Noong ika-19 na siglo, sumali ang England sa pandaigdigang kalakalan. Nagdala sila ng mga seda at pampalasa mula sa iba't ibang kolonya, ngunit sa kasamaang palad ay aksidente rin nilang nadala ang zombie virus at hindi nagtagal ay kumalat ang mga halimaw na ito sa buong bansa. Milyon-milyong tao ang namatay at muling nabuhay bilang mga zombie na may pagkagutom sa utak, at ang mga malulusog na mamamayan ay nagsimulang pag-aralan ang mga nakamamatay na sining ng pakikipaglaban mula sa China at Japan. Sa huli, nagtayo ang pamahalaan ng isang dambuhalang hadlang, isang pader na may taas na 100 talampakan na pumapalibot sa London, pagkatapos ay idinagdag nila ang Royal Canal, isang napakalalim na kanal na pumapalibot sa lungsod at sa mga pader nito. Ang lupain sa pagitan ng pader at ng kanal ay tinatawag na in-between. Sa ikalawang labanan sa Kent, nabutas ang isa sa mga tulay na tumatawid sa kanal at pinatay ng mga zombie ang lahat ng mga taga-nayon sa in-between, na nagdulot ng pagkabaliw ng hari. Matapos ang labanan, iniutos niya ang pagsira sa lahat ng tulay maliban sa isa. Hindi nagtagal, umalis ang mga Panginoon at ginang sa London upang manirahan sa kani-kanilang pinatibay na mga lupain. Isang araw, dumating si Colonel Darcy sa isang lupain sa Hertfordshire County dahil nakarinig siya ng balita tungkol sa isang taong nakagat. Sinuri ng isang gwardya ang kanyang pagkakakilanlan sa pasukan at dinala siya sa isang lagusan, kung saan sinuri ng isang pari ang kanyang hubad na katawan upang matiyak na hindi siya nakagat. Sa wakas ay pinayagan siyang pumasok sa bahay, kung saan naglalaro ng baraha si Mrs. Featherstone kasama ang mga kaibigan. Sinumpa niya na walang sinumang nakagat doon at na walang zombie na nakapasok sa kanyang lupain sa loob ng maraming taon. Nagkunwaring gusto ring maglaro, umupo si Darcy sa mesa at naglabas ng isang maliit na bote ng carrion flies. Pinakawalan niya ang mga ito sa silid habang ipinapaliwanag na kaya nilang matukoy ang nabubulok na laman. Lumipad lamang ang mga langaw sa loob ng 1 segundo bago sila damapo sa isang lalaki, na nangangahulugang dahan-dahan na itong nagiging zombie. Agad na binasag ni Darcy ang kanyang baso at sinaksak ang mukha ng lalaki bago ito pugutan ng ulo gamit ang kanyang espada. Pagkatapos nito, tinanong ni Darcy kung ang lalaking iyon ay maaaring nakahawa ng sinuman sa loob ng bahay. Itinanggi ito ni Featherstone kaya sinipa ni Darcy ang ulo ng zombie upang gulatin ang mga bisita habang siya ay palabas. Gayunpaman, tumanggi ang anak na babae ni Featherstone na ipagpatuloy ang pagsisinungaling at nagmadaling umakyat upang tingnan ang pamangkin ng nahawa ang lalaki. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, ang dalaga ay tuluyan ng naging zombie at inatake ang mga kasambahay at ngayon ay inaatake rin ang anak ni Featherstone. Samantala, sinasanay ni Mr. Bennet ang kanyang 5 anak na babae sa lahat ng uri ng sandata at sining ng pakikipaglaban na alam ng tao upang maipagtanggol nila ang kanilang sarili laban sa mga zombie. Gayunpaman, hindi natutuwa ang kanilang ina na si Mrs. Bennet at nais niyang mag-focus sila sa pagpapakasal, nang marinig ni Mrs. Bennet ang tungkol sa isang paparating na sayawan. Kinumbinsi niya ang kanyang asawa na payagan silang dumalo bilang pahinga. Lahat ng magkakapatid ay nasa sabik maliban kay Elizabeth, na hindi mahilig sa mga pagtitipong panlipunan. Isinuot nila ang kanilang pinakamagagandang damit, ngunit sinigurado pa ring itago ang mga sandata sa mga ito. Sa kalaunan sa handaan, nakikipag-usap si Bingley kay Darcy, ngunit napatigil siya nang makita niyang agad na nahulog ang loob ni Jane sa kanya. Inanyayahan niya itong sumayaw at nag-enjoy silang dalawa. Pagkatapos, iginiit ni Bingley na dapat ding sumayaw si Darcy at sinabihan siyang anyayahan si Elizabeth. Ngunit sinabi ni Darcy na katanggap-tanggap lamang ito ngunit hindi sapat ang ganda upang tuksuhin siya. Narinig ito ni Elizabeth at siya ay umalis. Ngunit aksidente niyang natamba ang isang bote at napahiya sa harap ng lahat. Sa labas, nagsimulang umiyak si Elizabeth ngunit naputol ito nang lapitan siya ni Featherstone, na isa na ngayong zombie. Nakakapagsalita pa rin ito at nais sabihin kay Elizabeth ang isang bagay. Gayunpaman, agad itong binaril ni Darcy sa ulo. Nang marinig ang putok, maraming tao ang lumabas upang tingnan ang nangyayari. Sa sandaling yon, may isa pang zombie na lumitaw at pinatunog ng mga gwardya ang kampana upang ipahayag ang pag-atake, habang ang karamihan sa mga bisita ay nagmamadaling magtago. Inilabas ng magkakapatid na Bennet ang kanilang mga sandata at nagsimulang lumaban sa mga zombie. Lumaban sila ng walang awa, pinababagsak ang bawat nilalang gamit ang tumpak na mga hagupit ng espada at mga sipang tama ang bagsak. Nang makita ni Darcy ang pakikipaglaban ni Elizabeth, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahumaling sa kanya. Pagkatapos, sinunog ang lahat ng bangkay ng mga zombie. Pag-uwi ng magkakapatid,
Hindi mapigilan ni Jane ang pagsasalita tungkol kay Bingley habang si Elizabeth naman ay walang tigil sa pagrereklamo tungkol sa asal at kayabangan ni Darcy habang siya ay nagsasanay, na lalong nagpapadyang mabagsik sa kanyang mga galaw at suntok. Kinabukasan, nakatanggap si Jane ng imbitasyon upang uminom ng tsaa kasama si Bingley. Pinapante siya ni Mrs. Bennet sakay ng kabayo sa halip na karawahe. Sa ganoong paraan, kung umulan, maaaring hilingin sa kanya na manatili ng magdamag. Habang papunta siya roon, may ilang aso ang tumakbo dahil sinusundan sila ng isang zombie. Humanda si Jane na bumaril. Ngunit natakot ang kanyang kabayo at inihulog siya bago tumakbo palayo. Pagkatapos ay sinubukan ni Jane na bumaril, ngunit pamalya ang kanyang musket at nasugatan ang kanyang kamay. Nang tuluyan siyang atakihin ng zombie, inilabas ni Jane ang kanyang kutsilyo at nakipaglaban ng harapan. Mabilis na pinutol ang mga kamay ng zombie at hiniwa ang mga binti nito. Nang bumagsak ito, sinipa niya ang dibdib nito at tinapakan ang ulo upang tuluyang mapatay. Habang nagsisimula ang ulan, napansin ni Jane ang isang inang zombie na may hawak na nahawa ang sanggol na papalapit sa kanya. Kinabukasan, dumating si Elizabeth sa bahay ni Bingley. Lumalabas na natagpuan nilang may trangkaso si Jane, kaya ginugol niya ang gabi roon na may lagnat at dumalaw si Elizabeth upang tingnan siya. Gayunpaman, nag-aalala si Darcy na baka nahawa si Jane. Habang sinusuri siya ng isang doktor, pinakawalan niya ang carrion flies. Hindi nagpakita ng reaksyon ang maliliit na insekto kay Jane at madaling nahuli ni Elizabeth ang lahat. Dinurog niya ang mga ito sa kanyang kamao bago ibalik kay Darcy na may kasamang sarkastikong komento. Pagkatapos, sumama si Jane kina Bingley at sa mga bisita nito. Ngunit tinanggihan niya ang imbitasyon nilang maglaro ng baraha, sinasabing mas gusto niyang magbasa. Nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa kung ano ang bumubuo sa isang tunay na babae at hindi malaman ni Darcy kung siya ay humahanga o naiinis. Kinagabihan, palihim na pinanood ni Elizabeth si Darcy na nagsasanay sa labas. Kinabukasan, dumating ang iba pang magkakapatid na Bennet at ang kanilang ina upang sunduin sina Jane at Elizabeth. Nais ni Bingley na manatili sila, ngunit pinaalalahanan siya ni Darcy tungkol sa panganib ng impeksyon. Nagkaroon muli siya ng pagtatalo kay Elizabeth, na ibinunyag na alam niyang pinanood niya sila kagabi. Upang mapasaya ang lahat, kinumbinsi ni Mrs. Bennet si Bingley na magdaos ng isang sayawan upang pasiglahin ang mga tao. Sa kanilang pag-uwi, napansin nila na bumagsak na ang lokal na ampunan at ang mga ulilang zombie ay gumagala na sa kagubatan. Pagkaraan ng ilang panahon, ipinakilala ni Mr. Bennet ang kanyang pamilya sa pinsan na si Collins, na magmamana ng lupain kapag pumanaw si Bennet dahil hindi maaaring magmana ang mga babae. Sa tanghalian, ikinwento ni Collins na ang kanyang patrona ay si Lady Catherine, isang kahanga-hangang babaeng eskrimador na gumawa ng mga dakilang bagay noong digmaan laban sa mga zombie. Nagpakita rin siya ng interes kay Jane, ngunit agad itong tinanggihan ni Mrs. Bennet at sinabing si Jane ay para na kay Bingley at inalok naman si Elizabeth. Sa hapon, umalis sina Collins at ang magkakapatid upang bisitahin ang kanilang tiyahin, ngunit huminto sila sa daan nang makita ang isang nakabaligtad na karwahe at isang babaeng sumisigaw ng saklolo. Inihanda ng magkakapatid ang kanilang mga sandata at nang lumabas ang babae, pinaputukan nila ito dahil isa pala itong zombie. Tinapos ni Jane ito sa pamamagitan ng pagsipa rito pababa ng burol. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, nahirapan si Elizabeth sa pagbitbit ng lahat ng sandata, ngunit sa halip na tulungan siya, ibinalik lamang ni Collins ang mga ito sa kanyang mga bisig. Pagdating nila sa bayan, napansin nila ang mga bagong sundalong magpoprotekta sa lugar. Nakilala ni Elizabeth si Lieutenant Wickham at agad silang nagkasundo. Si Darcy ay nakasakay sa malapit at nagselos nang makita sila, kaya umalis siya ng walang imik. Sinabi ni Wickham kay Elizabeth na hindi sila magkasundo ni Darcy dahil sa ilang isyu sa pamilya tungkol sa pera. Kinagabihan, dumalo ang lahat sa sayawan at nagkasama sina Jane at Bingley. Sinubukan ni Elizabeth na makipag-usap kay Wickham, ngunit hinayla siya ni Collins upang sumayaw, na nagpapakita ng labis na sigla at kasab-ikan. Sumunod, inanyayahan din siya ni Darcy na sumayaw, ngunit ginawang awkward ni Collins ang sandali at naging dahilan upang sila ay umalis. Habang palabas, narinig ni Darcy si Mrs. Bennet na pinag-uusapan ang kinabukasan ni Jane kasama si Bingley at paulit-ulit na binibigyang diin ang pera nito. Samantala, nabangga ni Elizabeth si Bingley at may narinig silang ingay. Paglingon nila, nakita nilang inaatake ng isang zombie ang isang lingkod, kumuha ang dalawa ng mga palakol at sinundan ito pababa. Gayunpaman, sinunggaban ng zombie si Bingley at napabagsak siya.
agad na dumula si Elizabeth pababa at pinabagsak ang zombie bago tingnan ang kanyang kaibigan. Ngunit pagtingala niya, natuklasan niyang nagtatago roon ang lahat ng mga ulilang zombie. Tinanong niya kung paano sila nakapasok at sinabi ng isang bata na ipinakita ng kanilang bagong kaibigan ang daan. Sa sandaling yun, dumating si Darcy at nagsimulang labanan ang mga zombie. Mabilis na tinatalo ang lahat gamit ang mabilis na hagupit ng kanyang espada at tulong ng isang kutsilyo sa kusina. May isang zombie pang ang itinulak papasok sa oven. Pagkatapos, tinanong ni Darcy kung nakagat si Bingley at naghanda na rin siyang patayin ito. Ngunit tiniyak ni Elizabeth na nadapa lamang si Bingley. Bago siya umalis, sinabi ni Elizabeth kay Darcy na isa siyang mahusay na mandirigma, ngunit isang masamang kaibigan. Kinabukasan, nakatanggap si Jane ng liham mula kay Bingley na nagpapaliwanag na lilipat pabalik sa London ang kanyang pamilya at sisimulan niyang ligawan ang kapatid ni Darcy sa halip. Sa tanghalian, hiniling ni Collins kay Elizabeth na pakasalan siya, ngunit kailangan niyang isuko ang kanyang mga sandata at itigil ang pakikipaglaban sa mga zombie. Tinanggihan siya ni Elizabeth at nagmadaling lumabas upang ilabas ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagsasanay. Pinagalitan siya ng kanyang ina sa pagtanggi sa isang napakahalagang alok, ngunit iginalang ng kanyang ama ang kanyang desisyon. Niyakap ni Elizabeth ang kanyang ama bilang pasasalamat, ngunit patuloy ang pangungulit ng kanyang ina, kaya tumakbo siya papasok sa kagubatan upang makahanap ng katahimikan. Sa gubat, napansin ni Elizabeth ang maraming ibon na lumilipad sa ibabaw ng 4 na lalaking may suot na mataas na sombrero. Nilapitan siya ni Wickham at nang siya ay lumingon, wala na ang 4 na lalaki. Sinabi ni Wickham na wala siyang nakitang anuman bago siya inimbitahan sa isang espesyal na lugar. Ilang sandali pa, dumating sila sa isang simbahan kung saan may paring nagbabasa ng sermon. Nang lumingon ang mga tao, nagulat si Elizabeth na makita na lahat sila ay mga zombie. Pinigilan siya ni Wickham na kunin ang kanyang mga sandata at pinanood nila ang pari na nagpapakain sa kanila ng utak ng baboy. Lumalabas na ang mga nahawahan ay hindi tuluyang nagiging zombie kung hindi sila kumakain ng utak ng tao at iniisip ni Wickham na ito ang susi upang maabot ang pagkakaunawaan sa pagitan ng mga zombie at mga tao. Sumang-ayon si Elizabeth at sinabi niyang dapat nilang dalhin ang ideyang ito sa korona. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Wickham na halos nalugi ang bansa dahil sa digmaan, kaya wala siyang mapuntahan para humingi ng tulong. Pagkaraan ng ilang panahon, sinabi ng isang kaibigan ni Elizabeth na siya ay engaged na kay Collins at inimbitahan siyang sumama bilang chaperone upang makilala ang mga biyenan. Sa lupain ni Collins, natuwa si Elizabeth sa isang larawan na nagpapakita kay Catherine na pinapatay si Lucifer. Mayroon ding isang painting ng 4 na mangangabayo ng zombie apocalypse, na sinasabing lilito kapag malapit na ang wakas. Napagtanto ni Elizabeth na sila ang mga lalaking nakita niya sa gubat. Sa wakas ay nakilala niya si Catherine at ang anak nito. Nagulat si Elizabeth nang makitang naroon din si Darcy at nalaman niyang pamangkin pala siya ni Catherine. Hindi nagtagal, dumating din si Wickham dahil inimbitahan siya ni Elizabeth upang makahingi ng pera na kailangan niya para sa kanyang plano. Inisip ni Catherine na katawa-tawa ang ideya ng pakikipagkaibigan sa mga zombie at hindi sila kailanman susunod sa isang leader. Ngunit itinuro ni Collins na sinasabi ng Biblia na ang Antikristo ang mamumuno sa mga patay na buhay. Sinang-ayunan ni Darcy ang opinyon ni Catherine at nagalit nang banggitin ni Wickham ang kanyang ama, kaya inutusan niyang palayasin ito ng mga gwardya. Sinabi ni Elizabeth kay Darcy na siya ay kasing walang pakiramdam ng mga undead. Kinagabihan, ginugol ni Darcy ang maraming oras sa labas na nagsasanay upang ilabas ang kanyang galit. Hindi makatulog si Elizabeth dahil humihilik ang kanyang kaibigan at naglakad siya sa mga hardin, kung saan natagpuan niya si Wickham. Dumating siya upang sabihin na pinaalis ni Darcy ang pamilya ni Bingley sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na pera lamang ang habol ni Jane. Hiniling din ni Wickham kay Elizabeth na tumakas silang magkasama, ngunit tinanggihan niya ito. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Wickham na paparating na ang araw ng paghuhukom. Kinabukasan, sinabi ni Darcy kay Elizabeth na itinuturing niya itong mas mababa, ngunit naaakit pa rin siya rito, kaya hiniling niya itong pakasalan siya. Tinanggihan siya ni Elizabeth at isinambat ang ginawa niya kina Jane at Bingley, ngunit ipinagtanggol ni Darcy ang kanyang pakikialam. Isang galit na Elizabeth ang sumipa sa kanya at naghagis ng maraming bagay bago siya inatake gamit ang isang pangsundot ng apoy. Mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili at nauwi sila sa isang kompromisong posisyon sa mesa.
Ang kanilang pagtatalo ay nauwi sa isang ganap na labanan at nagpalitan sila ng maraming suntok bago muling mapunta sa isa pang alang-inang posisyon. Nang sabihin ni Elizabeth na hinding-hindi niya ito pakakasalan, tuluyan nang umalis si Darcy at si Elizabeth ay nagkaroon ng matinding emosyonal na pagbagsak. Kalaunan, nakatanggap si Elizabeth ng liham mula kay Darcy na nagpapaliwanag ng lahat. Sinabi niyang hindi niya sinadyang saktan si Jane at pinaalis lamang niya si Bingley upang ilayo ito kay Mrs. Bennet. Ipinaliwanag din niyang kinailangan niyang patayin ang sarili niyang ama nang ito ay naging zombie, ngunit ibinigay pa rin niya kay Wickham ang perang ipinangako rito. Gayunpaman, patuloy na bumabalik si Wickham upang humingi ng higit pa at nagdamdam dahil tumanggi na si Darcy na magbayad. Pagkatapos ay sinubukan ni Wickham na pakasalan ng teenage na kapatid ni Darcy para sa pera, ngunit nailigtas siya ni Darcy sa tamang oras. Sa huli, ipinaalam ni Darcy kay Elizabeth na iginagalang niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Upang makalimot sa kanyang pagkabigo sa pag-ibig, pumunta siya sa London upang lumaban sa pinakabagong pag-atake ng mga zombie. Sa tingin niya ay may isang namumuno sa mga zombie dahil masyadong organisado ang mga pag-atake. Pag-uwi ni Elizabeth, laking gulat niya nang malaman na tumakas si Wickham kasama si Lydia, ang bunsong kapatid. Ipinagpalagay niyang dinala nito si Lydia sa zombie church. Kinagabihan, dinalaw si Elizabeth ni Catherine at inihayag na pakakasalan ni Darcy ang kanyang anak kung hindi siya ang unang magpapakasal dito. Mas maganda na ang tingin ni Elizabeth kay Darcy ngayon, ngunit hindi pa rin siya sigurado sa isang relasyon. Kaya hinamon siya ni Catherine sa isang duelo laban sa kanyang gwardya. Malaki at malakas ang lalaki kaya nagpakawala siya ng mga mapanganib na suntok at madaling hinaranggan ang mga atake ni Elizabeth. Tumanggi siyang sumuko kahit sinasakal siya at hiniwa ang mukha ng kalaban bago baliin ang braso nito. Sa isang napakahusay na sipa, itinapon niya ang lalaki sa isang biga na nabali at naging sanhi ng pagbagsak ng bahagi ng kisame sa ibabaw nito. Pinwersa ni Catherine si Elizabeth gamit ang kanyang mga espada, ngunit inamin niyang iginagalang niya ang determinasyon nito. Sa sandaling yun, pumasok sa silid si Mr. Bennet upang pagbawalan si Elizabeth na iligtas ang kanyang kapatid dahil masyado itong mapanganib. Nagboluntaryo ang kanyang ina na tumulong, ngunit ayaw ni Elizabeth na sumama siya dahil nais niyang may magbantay sa pamilya. Inalok ni Catherine na alagaan ang mga Bennet sa kanyang lupain upang makaalis sina Jane at Elizabeth. Nang makarating ang dalawa sa tulay, hinaranggan sila ng mga sundalo at ipinaalam na naglagay sila ng maraming pampasabog. Pasisirain ang tulay kinabukasan sa madaling araw upang pigilan ang zombie horde sa London na lusubin ang natitirang bahagi ng bansa. Binaliwala ng magkapatid ang mga ito at nagpatuloy sa paglakad. Samantala, nasa larangan ng labanan si Bingley at naghagis ng bomba sa mga zombie na naipit sa isang trencher. Ngunit nang paalis na siya, sinunggaban siya ng isang nilalang sa kanyang scarf. Sa kabutihang palad, dumating si Jane sa tamang oras upang putulin ang scarf at itulak siya palayo sa pagsabog. Sa malapit, pinatay ni Darcy ang isa pang zombie gamit ang kanyang espada, ngunit napansin niya ang maraming kamay ng undead na umaangat mula sa lupa. Isang dambuhalang zombie ang muntik nang umatake sa kanya mula sa likuran. Gayunpaman, pinatay ito ni Elizabeth gamit ang isang palakol. Ipinaliwanag niya na nakatayo sila sa isang libingan ng mga zombie, kaya sinimulan nilang saksakin ang lupa upang patayin ang mga nagigising na katawan. Pagkatapos nito, sinabi ni Elizabeth sa kanya ang tungkol sa kanyang kapatid na nasa simbahan at kinailangan ni Darcy na ipaalam sa kanya na nasunog ang gusali 5 araw na ang nakalipas. Kaya malamang ay patay na ang kanyang kapatid. Nang umalis si Darcy, nabunyag na nagsinungaling siya. Sinabi niya kay Elizabeth na wasak na ang simbahan upang ilayo siya sa panganib, ngunit maayos pa rin ang gusali. Palihim siyang gumala sa paligid ng simbahan at nakita ang 4 na mangangabayo ng Apocalypse na ginagabayan ang isang horde ng mga zombie. Samantala, napansin ni Elizabeth na patuloy na nakatingin si Bingley sa daang patungo sa simbahan at hindi sa tulay na dapat niyang bantayan para sa pagsabog. Napagtanto niyang nagsinungaling si Darcy at agad siyang umalis sakay ng kanyang kabayo. Sa kampo militar, natuklasan ng isang lalaki na may nagnakaw ng lahat ng utak mula sa mga patay na sundalo. Bumalik kay Darcy, pumasok siya sa simbahan sa pamamagitan ng likurang pinto at natagpuan si Lydia na nakagapos. Sa isang pader, natuklasan niya ang mga plano ni Wickham na salakayin ang London kasama ang mga zombie. Sa sandaling yun, dumating si Wickham at inalok siya ni Darcy ng pera kapalit ni Lydia, ngunit tinanggihan ito ni Wickham at nagpaputok. Tumama ang bala sa isang gate at ang ingay ay nag-alerto sa horde, na agad na sumugod sa silid.
lumalabas na pinakain ni Darcy sa kanila ang mga utak ng sundalo upang maging marahas sila. Habang sinusubukang ipagtanggol ni Wickham ang sarili, sinira ni Darcy ang kadena upang iligtas si Lydia. Kasabay nito, hinailan ng kanyang kabayo ang mga rehas ng bintana upang makalabas ang kanyang amo. Sa labas, isinakay ni Darcy si Lydia sa kanyang kabayo at pinadala siya patungo sa tulay. Pagkatapos ay pinabagsak niya ang ilang zombie bago siya harapin ni Wickham. Kaya naganap ang isang duelo ng espada habang nagsilabasan ang mga zombie mula sa simbahan. Sa malayo, patuloy na tumatakbo si Elizabeth sakay ng kabayo at horrified na pinagmamasdan ang nasusunog na London. Sa sandaling yun, nakita niya si Lydia at tinawag ang pangalan nito. At hindi naman ito nasaktan, lumitaw ang zombie horde sa likuran niya at inilabas ni Elizabeth ang kanyang espada upang harapin ito. Nakatawid si Lydia sa tulay bago pa man sila magsimulang maghanda para sa pagsabog. Bumalik sa simbahan, nagpatuloy ang labanan ng mga lalaki at nagawang saksakin ni Darcy ang kanyang kalaban. Gayunpaman, maayos si Wickham dahil undead na pala siya mula pa noong una at napigil niya ang kanyang pagnanasa sa utak dahil sa kanyang galit kay Darcy. Ipinaliwanag ni Wickham na bumangon mula sa impyerno ang 4 na mangangabayo at siya ang Antikristo na mamumuno sa kanila. Sinakal niya si Darcy at naghanda na itong pugutan, ngunit pinigilan siya ni Elizabeth sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang braso at pagyurak sa kanya gamit ang kanyang kabayo. Pagkatapos nito, tumakas ang magkaparehas sakay ng kabayo ni Elizabeth habang hinahabol sila ng zombie horde. Nakarating sila sa tulay kasabay ng pag-activate ng mga sundalo sa mga bomba at inakala ng magkakapatid na napatay si Elizabeth sa mga sumabog na yun. Gayunpaman, nang lumino ang usok, nakita nilang gumagapang si Elizabeth sa mga guho. Natagpuan niya ang walang malay na katawan ni Darcy sa tabi niya at umiyak siya habang hinahalikan nito at sinasabing mahal niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, hiniling ni Bingley kay Jane na pakasalan siya at malinaw na pumayag ito. Nagising si Darcy mula sa kanyang coma at sinabi kay Elizabeth na narinig niya ito sa tulay. Nag-propose siya sa kanya at pumayag siya bago sila maghalikan. Sabay na ikinasal ang mga magkasintahan at si Collins ang nagkasal. Masaya ang lahat hanggang sa makita nilang papalapit si Wickham kasama ang isang zombie horde. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.